Good morning po sa ating lahat. Mapagpalang araw po. As we can see, maganda pong sikat ng araw unlike yesterday. Medyo umulan po at kumulimlim. Ano po? So another signal, or should I say, another manifestation of hope. Diba? Another manifestation of the goodness of God sa ating pong mga buhay. Ngayon po, I would like to clear something because many Christians are talking that they gave themselves to the Lord, kay Jesus. Binigay namin ang aming buhay kay Jesus, inalay namin ang buhay namin kay Jesus. Yun ba talaga ang tinuturo ng Bible? Isang verse lang pong ibibigay ko. Paborito ko po ito. Efesos 5:2. Sabi niya rito, mamuhay kayo sa pag-ibig o pagmamahalan tulad ni Kristo na ibinigay ang buhay para sa atin. Again, Tagalogin ko po, mamuhay kayo sa pag-ibig at pagmamahalan tulad ni Kristo Jesus na ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. So, iba doon sa sinasabi nating we will give our lives to Jesus. Ang totoo po niyan, sa katotohanan po ng Bible, si Jesus ang nagbigay. Meron ba po Titus 1:2? Basahin nyo. Sa Titus 1:2, nakalagay dito na He redeemed us to save us from this present wicked world. Maliwanag po yan. Ibig sabihin, iniligtas niya tayo sa sistema ng mundong ito. Sa pagkatandaan po niyo, yung mga hindi mananampalataya, ang sistema po nila ay halos pare-parehas. Okay, ang ibig pong sabihin ng pare-parehas ang sistema nila, isa lang po yan, wala silang Kristo sa puso. Alam niyo may mga unbeliever na mababait, no? Na talagang sumusunod sa good manners and right conduct. But, wala silang Kristo sa puso. Yun lang po ang ibig sabihin ng verse. So, we cannot depend sa behavior ng mga tao. Kasi may mga Kristiyano na napagkakamalang unbeliever dahil masyado silang high-tech, masyado silang modern, masyadong broad-minded. Pero it doesn't matter. Kung tumanggap sila kay Jesus, ligtas po ang mga yan. At the same time naman, yung mga inaakala mong mababait, di ba? Talagang nagpapakita ng kabaitan. I know what I'm talking about. I'm talking about my kamag-anaks, no? Mga kamag-anak po na talaga naman po, talagang very deceiving ang kanilang appearance on the outside. Malayong kamag-anak naman na po, pero siyempre, ang concern mo to share the good news. Alam niyo po bang nakaranas ako doon na parang minaliit ako dahil Kristiyano ako. Simple lang pong sinabi ko, ako po ay Kristiyano, born again po ako. Yan, narinig nila yung term na born again para po silang dito ay parang nawindang. Nawindang sila. Na parang, oh, and then they laugh. Tumawa. Nagtawanan po talaga. And sadly, yung dalawang matanda roon na parang, hindi ko sabihin na dahil hindi naman nila naintindihan kung anong born again. Masyado po silang saklaw ng religion. Namatay po sila ng pandemic. So, Lord, ako, natatandaan ko po, around 2015, mga ganyan, talagang tumatawa sila. And then 2022, binawian po ng buhay yung mag-asawa. Nauna lang po sila lalaki, sumunod si babae. Nakuha ko lang po yung information dahil may tumawag po kaming kamag-anak mula sa Amerika. Binanggit lang naman po. At pupunta sana kami, kaya lang during that time, malakas pa yung virus. So, we just choose to stay at home dahil nung mga panahon po yun, talagang virus malakas pa. Like now na okay na po tayo. So, yan po gusto ko pong sabihin po sa inyo. Dahil yung mga tao pong ito, naniniwala sila, they have to give themselves to God. Okay, naniniwala sila na sa pagre-relihiyon nila, gawa ng mabuti, gawa niyan, pag-Bible study, kung ano-ano mga religious activity, inaakala nila na ang mga ito ang sukatan ng Diyos para puntusan ka. That's wrong. Kung kaligtasan po ang pagbabasihan that's wrong. Pero kung gumagawa ka ng mabuti bilang Kristiyano, yun ay resulta, yun ay bunga ng pagiging Kristiyano mo. Dahil tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, lalabas yan
automatic sa'yo. Napansin mo nung hindi ka pa born again, hindi mo naman naiisip si Kristo, si Jesus. Hindi mo siya ganong naiisip. Pero nung na-born again ka, kahit saan ka pumunta, oh Lord, thank you, napakaganda dito. Ganon. Lagi mo siyang isinasama, lagi mo siyang pinapasalamatan sa kung ano yung iyong ginagawa, kumakain ka, namamasya ka, nag-a-abroad ka, di ba? Nag-cruise ka, ibig sabihin na namamasyal ka through the sea, na sa dagat, nagpapasalamat ka dahil alam mo lahat ng yan, nangyari dahil kay Jesus. Pero, unlike nung hindi pa tayo mananampalataya, akala mo lahat ng achievements mo galing sa sarili mong kakayanan, which is wrong. Di ba? Dahil ang lahat po ng bagay, believer man kay unbeliever, galing sa Diyos. Ang pagkakaiba lang po, kung believer ka, alam mo na galing kay Jesus ang lahat. Pero kung unbeliever, akala nila galing sa kanila ang lahat. Galing sa sarili nilang lakas, which is wrong. Okay? Napansin niyo yung mga unbeliever, lagi po nilang pinopost sa kanilang mga FB, yung kanilang achievements, yung ganito, ganyan. Akala nila po sila talaga yon. Pero ang totoo po niyan, nasa likod po niyan ang Diyos. I'm very proud dahil nung na-invento tong FB, born again na rin ako. Bata pa po ako noon nung na-invento tong Facebook. Happy birthday, Facebook! 21 years old na po ang Facebook. Okay? So I was at my 20s, di ba? Or malapit na ako mag-20s rather ng mga panahon na yon. Ibig sabihin, nung mga panahon na yon, may kamalayan na rin ako na lahat ng mga pinopost ko dito sa Facebook. Actually, isa sa unang mga post ko, yung picture na nakalagay, I trust in Jesus. Diba? Ayun. Hindi ko pinagmamalaki na nagpo-post ako ng mga godly messages. What I'm telling you is, kung Kristiyano ka, ganun talaga ang ipopost mo galing sa kanyang salita. Hindi ka magpo-post ng kung ano-ano, lalo na yung mga, especially right now, mga hindi dapat i-post, pinopost, yung mga pangit na salita, mga ganun. Maganda i-post mo, mukha mo, gwapo ko, kasi may TikTok. No. Na-invento ang TikTok para papugiin at pagandahin tayo ni Lord. Ganun po yun. Pero higit sa lahat, ipakita mo rin ang totoong itsura mo. Because regardless ng itsura mo, yan ang pagkakagawa sa ni Lord. So you don't have to compare yourselves sa kahit kaninong tao, sa mga artista. Huwag ka magko-compare sa mga yan. Dahil yung mga yan, mini-make-upan yan, nilalagyan ng kung ano-ano. Tayo may filter na mas madali, di ba? Okay. So, ibig sabihin, no, joke lang po yun. Unique po ang bawat isa sa atin. So, we need to embrace our uniqueness. Tulad nga po ng sinasabi natin ngayon, si Jesus ang nagbigay ng buhay sa atin para maranasan natin ang buhay na ganap at kasiyasiya na galing sa Diyos. Okay? So, every time maiisip mo, bakit ako masaya? Bakit ako blessed? Isa lang ang dahilan, because Jesus lives in us. Good morning. God bless everyone. Thank you, Jesus. Hallelujah.